Ako pa, sino kaya yung manhid na nagpasimuno niyang war on drugs na yan? Talagang hindi kami on the same page ni Duterte. We're not even in the same book. We're not even in the same library. At salamat sa Diyos naman. Welcome to Hello, the show. Miss Abby. Thank you. Alam namin busy Walang busy anuman. kayo ngayon. And ang dami namin nalalaman sa mga investigations nyo, no? Kaya lang yung last, meron yatang konting mga negative reaction na hijack daw yata. Na hijack yata ng kampo nila former President Rodrigo Duterte yung session. Ano po yung masasabi nyo? Yung mga observations na ganon? Sinubukan niya talagang i-hijack tulad ng sinubukan niyang i-hypnotize tayong lahat nung 6 na taon na siya'y Yes. presidente. Oo, pati yung kultura at pakiramdam ng takot na ibinagsak niya talaga sa mga komunidad, lalo na sa pamamagitan ng war on drugs niya. I'm sure sinubukan niyang i-cast ulit yung spell na iyon nung unang hearing namin. Mabuti na lang, nandun mismo yung mga pamilya, mga victim survivors na mga biktima ng EJ case, sina Father Flavi at yung isang witness na na-present niya. Si Kuya Randy na tito ni Kian de los Santos, nandyan din si Attorney Chel Jokno at yung isang witness na ipepresent namin si Sir Roger sa susunod na hearing. Pati si dating Senador Laila de Lima ay nandun at sa susunod na hearing ipipresenta niya yung kanyang tinatapos na pag-aaral pagkumpara sa mga EJ case nung panahon ni dating Mayor Duterte sa Davao City at yung mga EJ case sa ilalim ni dating Presidente Duterte nung war on drugs. Sila yung pinakamalakas na magic para basagin yung spell na akala ni Duterte ay pwede niyang ihasik ulit na parang isang lagim na naman doon sa Senado sa ating buong publiko. At kita naman din natin, Miss Ami, sa mga responses ng ating mga kababayan, pati mga netizens, we Filipinos saw through him. We see through him. At dadalin talaga natin ito hanggang sa dulo ng hinahanap na katotohanan at hustisya ng mga victim survivors sa DOJ man yan or sa International Criminal Court.